The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Okay, so Brad Jeff, si baby girl ay ano ba ang tawag sa leave ngayon ni Chacha? Ano ba ang kanya na final leave? Wellness leave? Wellness leave. O eternity leave? Maternity leave? Wellness leave. Wellness leave. Basta babalik siya after ng leave. Okay. Yun ang sige po. importante. Anyway, basta Chacha, kung nasaan ka man ngayon, we sincerely hope that you are in a better place. Tama? Tama Okay, naman, kasi tama. Nagbakasyon ka eh. Oo. So dapat talaga, you are in a better place. Totoo naman yan. Okay, so Brad. Better and dry. Yeah, better and dry place. Oo. Yeah. Okay, Brad. Go ahead. Well, maulan na Lunes po dito sa lugar namin sa Antipolo, Cainta. May malungkot lang balita pero kailangan ko lang itong public announcement, Brad Ted, pagpaumanhin natin. Si Pastor Dennis Aquino, isang matalik kong kaibigan from Victory May Kawayan, Bulacan po, ay nasa kanyang creator na. So matagal ko na itong kaibigan as a pastor. Sa mga naiwan, asawang si Net, sa mga anak niya si Robin at Chelsea, nakikiramay po kami sa inyo. Sakto rin po yung tema ko ngayon. Ang tanong ko lang, Lunes na Lunes, pero have you ever cried to yourself? Yung talaga iniiyak mo sa sarili mo, yung hirap, yung bighati. At I'm sure hindi lang po dala maari ng physical, but minsan emotional, relational. Yung tipong parang walang katapusan yung gabi. Maybe dahil sa pagkawala nga ng mahal sa buhay o yung hirap na emosyonal, yung bigat ng problema pinagdadaanan natin. Parang gabi wala ng umagang parating. Pero ang ganda po ng salmo na sinulat ni David, okay, mahigit 2,000 taon na nakikalipas, sabi sa mga awit 30, versikulo 5, sa buong magdamag, luha may pumatak. Pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Alam niyo po, marami sa atin, alam po yung verse na to by heart, pero we struggle pag nakikita natin yung realidad ng paghihirap at struggle din po pag nakikita natin po yung pighati. How can we smile pag kami matindi pong pinagdadaanan yung pusong talaga namang shattered kumbaga. Pero sabi po ng Salmo, unang-una, the reality of tears. Yung luha man ay magdamag, okay? But that doesn't mean na wala nang parating na liwanag. Hindi natin tinatago yung pain, sabi rin sa isang verse sa Bible, there's a time sa pag-iyak, there's a time sa paggalak. So the night is long, totoo po yung pag-iyak, pero katulad din po ng isang bagyo, dumadaan yan pero hindi yan nananatili. Kasi sabi rin ni David dito sa salmo niya, pagsapit ng umaga, yung realidad po, yung dawn, yung pagsikat ng araw, ito po yung nagbibigay ng pag-asa. Every night po, may expiration po yung gabi na yan dahil parating yung umaga. The sun will definitely rise because God is faithful. Sa gitna ng dilim, handa ka bang maghintay sa liwanag na dala ng Diyos? At pangatlo po, yung redemption po, yung kapalit ay galak. Hindi sinabi ni David na habang buhay kang iiyak, hindi naman sinabi niyang habang buhay kang masaya. Kumbaga ito po dito sa mundo na ating kinilalagyan, laging may pag-iyak at meron din pong pagsaya. Alam niyo po, yung ultimate joy natin pagkasama na natin yung Creator natin. One day in heaven, one day when Jesus comes and returns, isasaayos po niya lahat and there's no mourning pagdating po nun. Ibig sabihin, wala nang pagtangis o pag-iyak. Kaya po gusto ko lang i-encourage kung kayo po may pinagdadaan ng matinding pagsubok ngayon, maaring dulot ng bagyo, ng nakaraang bagyo o ngayong bagyo, tandaan po natin hindi po mananatiling pag-iyak. Ang Diyos po ay may dalang pag-asa tuwing umaga at araw-araw po yan. Kaya tayo po ay mag-focus sa Diyos. Jesus also wept nung namatayan siya ng kaibigan, si Lazarus. Pero alam niya, ito'y panandalian lamang dahil alam niya merong eternal life na naghihintay sa mga taong namatay. So mga awit 30, versikulo 5, sa buong magdamag, luha may pumatak, pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Tayo manalangin. Panginoon, lift up namin sa iyo ang mga tao may pinagdadaan ng matindi ngayon. Whether na sa lanta ng bagyo, o katulad ng kaibigan kong si Net na nawala ng asawa, Lord, alam namin na ang iyong pag-asa, ang iyong faithfulness ang magdadala sa amin to this eternal hope na hindi rito sa lupa nagtatapos ang buhay ng tao, may naghihintay na maganda at eternal joy na kasama ang aming Maker. So Lord, one day, we're gonna experience that. But for now, sa dami ng mga pinagdadaanan ng bansa namin na unos, problema, politikal, alam namin, Lord, ikaw lamang ang shining light namin. Ikaw lamang ang aming madaling araw, yung dawn na magbibigay sa amin ng ligaya and ultimately pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. And Lord, muli po salamat na marami sa araw na ito, sa panibago pong araw at panibago pong aral na aming napakinggan mula kay Brad Jeff. We continue to pray para po sa inyong paggabay kay Brad Jeff sa buong linggong ito naman ng ating pong pagmimission. At sa lahat din po ng mga biktima ng kalamidad, Lord, yakapin niyo po silang lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat Brad Jeff. Muli, we'll catch you tomorrow para sa ating Anong Say Mo, Brad. Maraming salamat, Brad Ted. Bati ko lang happy birthday aking kambal na inaanak, Roy at Ray Diaz. Parehong pastor yan ng Victory. Happy birthday. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!